desisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Vice Presidente, handa na siya sa anumang resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyang diin din niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ay legal na proseso at usaping pangpolitika. Kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Samantala, binigyang diin ng Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang masigasig na pangangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Aniya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa hangaring may papatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad para sa bawat Pilipino. Okay. Kasi ang pagkakaintindi ng mga taga-kabila, kaya ito ginagawa niya, nangangampanya siya, kinampanya si ganito, si ganire, napakasipag niya para mailigtas sa impeachment. Hindi pala ganon. According dito sa pinapanood po natin, ang sinasabi niya, para maipagpatuloy po yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Kasi nga, itong si PBBM nangako pero wala naman nangyari. Ipagpapatuloy yung ganito, ipagpapatuloy yung ganire, walang naituloy. Meron ba? Sana meron. Yung mga talagang nasasabi pa lang ni BP Sara na ito sinisimulan pa lang. Sana ituloy to, dire-diretso, yan, ganyan. Yan ang gustong mangyari ni BP Sara, kaya pala siya nangangampanya, maipagpatuloy yung mga nasimulan. Kasi para naman po sa bayan yun, hindi para sa iisang tao lang. Ngayon, binigyan na ng pagkakataon na bumalik ang mga Marcos, ito na nga sana. Ang problema, nadismaya na naman ang sambayan ng Pilipino. Wala si PBBM kasi parang hindi naman na siyang nasusunod, di ba? Sabi nga ni Madam Amy. Wala tayong magagawa. Kaya, ang magandang gawin na lang, si BP Sara at yung mga binoto niya, yung mga in-endorse niya na nanalo, at yung mga iba sana, gumawa na lang po sila ng magaganda para sa Pilipinas. Mas okay yon, di ba? Kaysa pabagsakin nyo ng pabagsakin ng Duterte, lalo lang lumalakas. Ngayon, kakaupo lang, gusto nyo pabagsakin na naman. Kakaupo nyo lang. Magtrabaho kayo! Tuloy tayo. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas, kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tinignan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte, na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. So yun, mas malinaw yun Kasi nga, nakaprogram na pala yun dati, nung 2022, panahon ng Unity Team. Ito ang mga plano natin. Pag tayo nanalo, gawin natin to. Ngayon, si Bongbong Marcos, sige, gawin natin yan. Siguro ganun ha. O ngayon, nandito na, walang nakikita si BP Sara. Ang nakikita lang niya, ang pagpapatakbo ng gobyerno na ito, mas maraming pagsisira, paninira sa BP Sara. Ganon ang nakikita niya. Kaya, kinampanya niya yung mga karapat dapat. So, nagsipag siya para kailangan ito ang iboto nyo, ganito, ganyan. Kaya, gusto niya maituloy yung mga plano dati ng Tatay Digong natin na naudlot. Akala natin tuloy-tuloy na sana.
Tuloy tayo. Malinaw ang tapang na paninindigan ng Vice Presidente na kung ano man ang mangyari, mananatili siyang matatag para sa bayan. Bitbit Yon. ang pangakong itutuloy ang laban para sa makabuluhang pagbabago. Samantala, sa kaugnay pang balita, matapos manalo sa pagkasenador, si Pampilo Pinglacson, tila umamin na at may binunyag sa publiko. Mukhang nilaglag na nito ang alyansa ng gobyernong Ngagba. Para sa buong detalye, panoorin ang full video. Alright. Ang kinatutuwa ng marami, ikaw talaga ang claim, ano mo talaga, ang advokasya mo talaga dyan ay yung budget, pagbabantay ng budget. Ikaw yung sentinel ng budget. Yung mga nakikita mo, yung mga insertions ng mga ilang pong mambabatas. Ano po sa particular, kasi nga when you were in retirement and now that you're forced out of retirement, meron kayong pinanggigilan na nangyari, I'm sure, nung habang kayo, while you were, habang ikaw ay you were fulfilling your apostolic, na parang yung apo ni Senator Ping, yung niya no? Pinagana niya ng oras. Pinagkaabalahan when he was in retirement. Ano yung pinanggigilan ninyo doon sa mga budget ng nakaraang taon habang kayo po ay wala sa Senado na tututukan ninyo pagbalik ninyo sa Senado? Senator Ping. Yun nga, tulad ng sinabi ninyo, yung katakot-takot na insertions na wala naman direksyon, na kung saan pati yung budget ng education sector nagalaw. At parang to a point na parang naging tantamount pa sa ang constitution na violate na dapat may highest budgetary priority ang education sector. So, yun, sisiguraduhin lang na ako particularly na pagtutunan ng pansin na ibalik yung dating kalakaran na pagsunod sa konstitusyon na yung budget ng education sector talagang maging top priority. So sinasabi niya na sundin ang konstitusyon. Ibig sabihin, merong hindi sumunod sa konstitusyon. Alam mo, kung gusto ni Pinlacson na ganun, dapat managot din yung mga lumabag sa konstitusyon. Abangan ho natin yan. Alam nyo, kahit natalo yung mga taga-kabila, panalo pa rin sila kasi may budget silang naiwan, no? May mga nakulimbat sila yun lang ang pagkakaunawa ko at opinion, ano? So talo sila pero may milyones sila. Dapat managot din yung mga yon, dapat balikan, dapat usisihin, dapat silipin. Lalo na yan, yung sa edukasyon, di ba? Kasi nga, di ba, may mga findings pa lumabas na yung functional literacy bumaba. Dahil yung nakakabasa pero hindi nakaka-comprehend. At malaking bilang, 18 million plus na Pilipinos ang ganon. So talagang kailangan na pag-ibayuhin natin, pag-ukulan ng pansin na yung education sector, especially yung primary education, mapag-ukulan ng pansin. Senator Ping, ito po, lumabas na po yung resulta at ang lumalabas po parang 5-5-2, 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 5-5-2. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. At makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun
Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm elections. Okay. Kahapon nagkaroon kami ng pagkakataon na Narinig natin mga kapatid, napakalaking factor o napakalaking impluwensya talaga ng Duterte. Biro mo, buong Mindanao, pagkakaintindi ko, bagsak sila. Ihiwalay na lang kaya natin yung Mindanao. Sabi nila, pag inihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas, no? Kawawa daw yung Mindanao. May nagsasabi naman din, na ano ko pa nga yun sa ABS-CBN ba yun, no? Sa GMA, na 55% ng mga source sa ata yun, sa agriculture. Ewan ko kung sa mga foods o yung pangangailangan ng mga Pilipino or essential, ganyan. 55% po nun, nasa Mindanao. So, ibig sabihin, mayaman sa source itong Mindanao. Ito'y nakikita lang naman natin, pero syempre, gusto pa rin natin buo ang Pilipinas. Okay, tuloy tayo! kausap si Senator Bato de la Rosa, and he admitted na talagang itong after the impeachment, itong conviction, itong trial na mangyari sa Senado will still be a political exercise, no? A numbers game pa rin niya. Alam naman natin na hindi kayo magsasalita because you are going to sit as a senator judge, hindi po ba? Yung magiging impeachment trial ni VP Sara sa Senado, kayo ay naniniwala dun sa sinabi ni Bato de la Rosa o yung sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kayo, ang senator judge daw ay uupo with the cold neutrality of an impartial judge? Both may be correct, both may be wrong. Kasi mix Sa ibang mga uupong senator judges, pwedeng ganun ang pananaw na ito political exercise. Pero sa iba, ako, ibilang nyo na ako doon na talagang titingin ako sa ebidensya. Dahil mahirap magpaliwanag na nag-convict ka na hilaw o kulang na kulang ebidensya. At mahirap din magpaliwanag na napakalakas ng ebidensya, kitang-kita na mag-a-acquit ka. Yun ang aking sariling posisyon. And I think this position is shared by many of our colleagues. Not all. Kasi iba talagang staunch allies ng PDP Laban or kay VP Sara. Yung iba naman talagang alyadong-alyado ng administration. But ako, I can assure the two of you and yung mga nakikinig sa atin, sumusubaybay na ebidensya talaga dapat ang tingnan. Talagang dapat, yun lang ang tingnan natin. Yung kay late Chief Justice Corona, ganun ang naging pananaw ko. Nung una, parang iniisip ko, yun, kasi pag tinignan mo yung labas sa media, iba yung kaysa doon sa nakaupo ka at nakikita mo yung flow ng evidence na pagpasok. So yung prosecution panel ng House, as far as I'm concerned, kailangan talaga i-convince nila yung at least 16 senator judges na merong enough ground, merong enough evidence to render a decision na conviction. Senator Ping, ngayon nga, sabi nga natin 552, no? Parang nagkakaroon po ng maybe you can clarify. Yung sinabi po ni Yuse Claire, lalabanan nila yung mga obstructionist, pero syempre they welcome yung mga oppositionist. Sino ngayon magiging tunay na oposisyon? Yung 5 na PDP o yung 2 po, si Kiko at si Bam? Kayo po, paano ba natin ma-differentiate? Plus Risa yon yung actually kung titingnan natin. Kiko, Bam, and Risa, sila yung lumalabas na parang third force dito, no? Kung titingnan mo yung... pero alam mo, pag nasa Senate na, yung 24, yung 12 na papasok at yung darat na 12, may kasabihan talaga tayo, yung Senado is 24 independent or 24 republics. Pagdating doon, talagang balansyado yan. Except for maybe a very few senators na talagang come what may, parang kumbaga sa... pardon the word, kumbaga sa kabayo na hinihila yung kalesa, yung karitela, meron siyang blinders. Alam na kung ano yung direksyon, maski hindi hawak ng kutsero yung renda, uuwi-uwi yan sa bahay pagkatapos na pagkagarahin na. So, yung iba ganon. Pero karamihan, majority ng mga senador na darating at saka yung nakaupo dyan, maski sa pagbabalangkas ng batas, maski yung pagboto sa mga bills, hindi porket diniktato ng administration o hindi porket
either way, dinikta ng administration, kung talagang may blinders, kokontrahin. Yun ang tawag nga doon, obstructionist. Maski maganda yung panukalang batas, Yeah. maski maganda yung mga legislative agenda, para lang hindi masuportahan ng administration, ay kokontrahin. Yun ang talaga maliwanag na obstructionist. Yung opposition, tama si Yusek Claire, pagka opposition, mag-oppose ka doon sa dapat i-oppose, At kung dapat namang suportahan, magsusuporta. Yun ang tunay na opposition. Opposition para sa interes ng sambayanan, hindi opposition para sa interes ng kanyang kalyado. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon sa mga local government officials na binanggit mo, Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Yes. Kasi ang one thing going for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming 5. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts sa Visayas yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa sina Tony Rodriguez, sina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte, at least 5 of them talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan kasi makita mo na sa website yung pasok ng mga boto So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang sabihin na natin sa kanilang principal, yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin na-involve yung mga botante natin. Hindi ba? Pero kung yung pagkahati natin dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao masama yung takbo ng administration, okay lang yun kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? There's unity. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga nakapasok si Kiko Bam. Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba'y kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? I think we can move on from the Duterte-Marcos effect dito sa midterm elections. Pagdating kasi pag nandoon naman kami, alam mo, pag nagko-focus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko,
yun ang first right step, no? First step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, ganun na mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pagdi-divide ng mga alliances, no? Masama yun kasi pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado, may mga individual senators, as I mentioned earlier, na talagang tatayo sa sarili nilang paniniwala, sa sarili nilang prinsipyo. Okay. Senator Ping, ano pong assessment niyo dito sa conduct ng May 12 elections? Yung para sa mga lumang tao, nakakagulat na ganito kabilis, ganito ka-transparent. Pero I'll ask for your assessment po. Masaya kayo dito sa naging conduct ng May 12 elections ng COMELEC? Ang isang pagbabago na na-introduce ni Chairman Garcia, yung bang simultaneous, kung saan pinapadala yung pag-transmit ng resulta direct from the precincts, Kaya mahirap sabihin na nagdayaan unless massive o kaya talagang systematic yung ginawang pagdadaya. Mahirap pagsalita ng tapos kasi magra-randomize sila, di ba? Magra-random random manual counting. So doon maganda yung practice na yon. Kasi even if mag-manual sila ng say 0.5% or even less that quantity. Makikita ko may pattern na merong mga mali o merong mga anomalya sa na-transmit na I think 1% would be a good number, although medyo marami yun kasi kung considering na 60 million or almost 70 million yung registered voters at ang bumoboto, para nasa 80% pagdating turnout So mahirap pagsalita ng tapos, pero maganda yung gagawin nila mag-random sila. Alam nyo mga kapatid, patungkol dyan, meron isang vice mayor, 'di ba, nagsalita. Yung IT rin kasi siya, tama ba? IT rin siya, no? So, according sa kanya, kapag ka nagbago ng version, maaaring may nabago doon sa laman. Ako naman din ay naniniwala diyan kasi nga matatawag ko bang IT ang ko kasi vocational lang din naman tayo, computer technician. So, pwedeng IT na rin matawag sa atin. Pwede na rin IT. Ewan, basta kapag ka nag-update ka, kapag ka may nagbago doon po sa numbering ng version, ang pagkakaalam ko, may nabago doon sa laman ng software. Yun lang ho ang pagkakaalam ko. So, ibig sabihin kung yung version nito ay 3.5, ay 3.4, tapos dito sa inilabas nila 3.5, ibig sabihin, hindi na ito yung, kasi yung 3.4 daw yung parang parang ni-review, tinignan kung may daya, ganyan, 3.4. So, dapat yun din yung nakita dapat natin na ginagamit natin. Yun dapat ang ginagamit natin doon po nung eleksyon. Ngayon, ang nakita daw nung mayor, 3.5. Hindi mo pwedeng sabihin magkaparehas ang 3.4 at 3.5. Gayong pag in-update mo tong 3.4, magkakaroon ng laman yun kahit isang letra lang o kung ano pa man ang magkakaroon doon. 3.5 na daw yung nakita niya. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung nadaya o hindi. Ganun ho ang pagkakaintindi ko. Hindi ibig sabihin nadaya, hindi ibig sabihin hindi nadaya. Kailangan magpaliwanag po sila kung ano ang laman ng 3.5 doon sa 3.4. Tama po, di ba? So, may punto po yung Vice Mayor ba yon, mga kapatid? Shoutout sa kanya dahil ang galing niyang lumaban. Kung tutusin, dapat tumahimik na lang siya kasi panalo siya. Pero nilalaban pa rin niya. Gusto pa rin niyang ilaban na dapat kung 3.4 yung ni-review, dapat yun din po yung ginamit ng eleksyon. Ang nangyari, kinasukasuhan pa ata siya, no? Yun lang. Nagmamalasakit lang din naman siya. Parang ganito yon, mga kapatid, yung cellphone mo. Dati walang features ng ng picture na parang may pogi-pogi. Pero nung in-update mo, nagkaroon ng version na may pogi-pogi na yung picture mo, naging 3.4, 3.5 na. So may nabago. Iba na yung 3.3, 3.4 sa 3.5. Something like that. Ganun lang ho, napakasimple lang Kaya dapat malaman kung ano yung laman ng 3.5. Yun ang pagkakaalam ko. Ito. Okay. Dahil dyan, sa kahihiyan ni Karim Khan na idinudulot nito sa ICC, napilitan na po sila na pababain na sa pwesto. Malamang hindi po kusa to.
Napilitan na yung pababain sa pwesto. Ngayon, Oh. ano po epekto niyan? Sa tingin natin, no? Malaki po epekto niyan sa kaso ni Tatay Digong. Hindi naman po automatic. Sino ba yun, no? Karimkan. Balitang Pinoy TV. Sino ba siya, no? Sige nga, tignan natin. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Ayan, yung Karimkan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Usapan natin ngayon, ito po, no? Karimkan, ang ang prosecutor po ng ICC, na siya pong nagpo-prosecute dito po kay Tatay Digong sa kanyang kaso, no, sa dahig, ay pansamantala pong bumaba ng pwesto dahil sa kinakaharap din itong kaso. Nako! No? Pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin ito pong patuloy na paglilinis, paghuhugas kamay ni Toby Chanko na sinagot naman po ng mga congressman, no? Dahil po sa kanilang pagkatalo. Ito po talaga palpak yung kanilang political strategy. Kung hindi pa rin po kayo naniniwala na palpak talaga tong admin na to, ganun po, no? Sa totoo lang, no, maniwala kayo na may kapalpakan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Yung BICAM pa lang, hindi po nila masagot ng maayos. Yung mga flood control na malapit na naman pong tag-ulan, wala na naman. At marami pa pong iba. Nakakaamoy na ba kayo ng mga proyekto? May mga bago bang proyekto? Wala! Kaya, para sa akin, may kapalpakan. Kung may kabutihan, siguro medyo katiting at hindi pa natin alam. Wala ako nakikita Ayuda, salamat sa ayuda. Pero hindi siya kinagandang ikaunlad ng ating bansa. Ang ayuda para lamang po sa mga emergency. Yan ang sa akin. Kung may nagawang mabuti, parang wala talaga. Sir Badong, diretso na natin. Siyempre, ang dami po. Meron po ako nabasa na nahihiwagaan po ako. Bakit daw po ba ako tuwan-tuwa? Tuwan-tuwa raw po ako sa resulta ng eleksyon. Samantalang nanalo sila Tito Soto, Lacson, iba pa. Ano, bakit po ako natutuwa? Hindi ko po alam kung bakit po hindi ako dapat matuwa, nanalo po tayo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito. Alam nyo, sa eleksyon kasi, hindi lahat nakukuha. Kahit sa ang mga eleksyon na nangyayari, hindi po lahat ng team nakukuha. Pero, may pagkakataon dito sa Pilipinas na yung 8 diretso, swak sa inodoro. Yan, nakakita tayo ng ganun. Kaya, ako man, nagtataka ako kung paano nakapasok yung dalawa, isinusuka na ng taong bayan noon. Suwak sa inodoro ang mga dilaw. Ngayon, paano nakapasok tong mga to? Yun ang sa akin. Kung nakapasok man, kung kabutihan at walang daya, congratulations sa inyo. Pero pag may daya, hindi pa rin kayo magiging banta kay BP Sara. Kung ako sa inyo, kayong mga nakapasok dyan ng mga dilaw, magtrabaho kayo ng maigi para sa ating Pilipinas. Yan lamang ang nakikita ko. Magtrabaho kayo, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Pero para sa akin, masaya pa rin dahil malaki po ang naipanalo natin dito sa mga Duterte. In-endorse ni BP Sara, in-endorse ni Tatay Digong, nakapasok naman po, no? Kung nadaya tayo, wala na tayong magagawa doon kasi nung mga nakaraang taon, may nadaya din, wala ring nagawa. Recount, etc. Wala naman nangyayari. Wala tayong nagagawa doon. Ang importante sa ngayon, may nakapasok na malalakas na kaalyado ng Duterte. Sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, Yes. uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Pag-usapan po natin, mga kapatid. Unahin na natin to si Karimkan. Totoo ba yung sa title mo, boss? Ano ba yung title ko? Si Karimkan? Opo, yung ICC prosecutor po, pansamantalang bumaba sa pwesto dahil po sa kanyang kasong kinakaharap, no? Kung titignan po natin, yung buong ICC po, malaki po ang problema sa United States of America, no? Dahil sa patuloy nilang pakikialam, gusto po nilang imbestigahan yung mga Amerikano at ang mga kaalyado, no? Nagalit na po ng tuluyan. Kasi meron po silang warrant of arrest kay Netanyahu, Prime Minister po ng Israel. Yung Israel po, number 1 po yan na kaalyado ng Amerika dyan sa Middle East. No? Nagalit na po ng tuluyan kasi po pati Amerika gustong imbestigahan itong hindi naman po mga miyembro to. Itong Israel, USA,
So itong si International Criminal Court, masyadong pakialamero, no? Sama na natin ang Pilipinas. Hindi naman po mga miyembro to ng ano, no? Nagpakalat na naman ako ng fake news. Alam mo, wala akong panahon sa'yo. Kung sa tingin mo fake news yan, bahala ka sa buhay mo. Pawis ako. Ay, hindi ko pala siya natanggal. Ngayon, kung inaakala nyong fake news yung sinasabi ni Sir Badong, huwag kayong manood sa kanya. Ganun yun. Dito kayo sa akin manood. Kaya Pinoy TV, mga kapatid, ay Pinoy TV, Balitang Pinoy TV, manood po kayo dyan. Pero kung gusto nyo na may mga reaksyon, dito po kayo. Palike po ng ating video. Salamat! Wala po akong panahon na makipag-usap sa inyong mga nagpe-fake news. Ito po, para po sa mga kaliwanagan po ng nagsasabing fake news. Ito po ay balita sa buong mundo ngayon. Oo, tama, tama. Ayan, nag-step down pansamantala si Khan, ano na ang pangalan nito? Lagi ko nalilito kasi kay Karim Khan, tsaka kay Amir Khan. Nag-step down po siya. Yan nga po, no? Malaki po problema niya ang ICC na yan. Kasi mahilig po sila makialam dito po sa mga hindi naman miyembro. Ayun. Sama na natin yung Pilipinas. Hmm. Meron pong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron pong warrant of arrest ngayon si Prime Minister Netanyahu at iba pa, may isa pa sa ICC, sa kasong crime against humanity. No? War crimes, crimes against humanity. Mahilig kayong makialam. Hindi niyo naman kasapi. Hindi niyo naman member. Wala naman kayong jurisdiction. Oh. Okay, ang pagkakaiba lang po ng Pilipinas at saka ng Israel at ng Russia, hindi po pinapansin ng Israel at ng Russia yung mga warrant of arrest na to. Bakit? Ayun. Kasi hindi naman sila miyembro ng ICC. Alam nila lahat na ito ay pautot lang ng ICC. Wala po kasing pondo ang ICC. No? Kinakailangan po nila na maipakita yung mga galit po, mga bansa pong galit sa Israel at bansang galit sa Russia. Kinakailangan po nila ipakita na nag-issue sila ng warrant of arrest para po manatili silang pagpopondo. Popondohan po. Yan po yan eh. Sino kaya popondo rito? Huwag nyo nang pondohan to. Pakialamero to eh. Wala na nga silang jurisdiction sa Pilipinas. Pinakialaman pa rin nila si Tatay Digong. Alam naman na nila, di ba? Mga hayop to mga to. Para sa akin, mga hayop-hayop to. Mga siraulo. Hindi, sarili ko lang itong pananaw at opinion. Sila ay mga GO, mga 8080. Mga pulpul na walang alam kundi mangialam sa ating bansa. Alam nyong wala kayong English nga pala, no? Di rin pala nila naiintindihan. Kayo na lang po kausapin ko. Alam nila na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pinayagan pa rin nilang kunin nila si Duterte, ang ating Tatay Digong. Di ba? Mga gago. Ayoko ng mga to, mga ICC. Ayoko yan, mga bulok yan. Umaasa lang po itong ICC sa pondo po ng mayayamang bansa. Okay. So kung mayayamang bansa po galit sa Israel at galit sa Russia, ganun din, galit din po sa Pilipinas. Pag nag-i-issue po sila ng mga warrant of arrest, ano po talaga to? Talagang, sige, okay pala kayo. Eto pondo nyo. Yan po yan eh. Fundraising po nila yan. Si Tatay Digong bahagi po ng fundraising nitong ICC na to. Kasi hindi tayo kasapi eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Ako din eh. Yun ang tinatanong ko. Walang jurisdiction sa Pilipinas. Etong mga nandito sa Pilipinas, gumawa sila ng paraan para ulihin si Tatay Digong. Alam nilang walang jurisdiction. Alam naman talaga nilang wala talaga. Pero, ang dami nilang ginagamit ng mga salitang mga matataling, hindi naman matatalingaga, mga talitalinuan. Para lang kunwari, legal yung ginawa nila kay Tatay Digong natin. Ganon din po yung mga bobo nung sa ICC. Alam na nila na wala silang jurisdiction. Pareha silang alam na nila pero pinagpatuloy pa rin nila. Para pagtakpan yung kay Madam Lisa. Ang tino-tino ng Duterte, ginaganyan ninyo. Lahat ng may ayaw sa Duterte, ito lang ang sasabihin ko. Sintabi po Lahat kayo mangmang. Dito lang sa sitwasyon na to, lahat po kayo mangmang, walang alam. Ang alam nyo lang mayaman kayo. Pero hindi nyo alam na napakagaling na presidente to para sa mga taga Davao City at sa mga naniniwala. Saksi ako, ang ganda ng Davao City. Tanga ka? Kung ayaw mo sa Duterte,
Sira ulo ka. Di ba? Ang ganda-ganda ng pamamalakad ng Duterte. O kita nyo, mahal ng taong bayan. Kahit si BP Sara, mahal ng taong bayan. Yung mga in-endorse ni BP Sara, pumasok. O yan, nasa na yung mga umaapi kay BP Sara? Laglag. Makakapasok lang kayo, sa aking opinion na makakapasok lang kayo pag dinadayaan nyo ang mga Duterte. Teka, kalma. Naiinis lang ako mga kapatid eh. Matagal na nilang ginagago ang Duterte. Biruin mo, sa administrasyon mo wala kang ginawa kundi siraan ng Duterte. Tapos ngayon, bagong eleksyon na noon, tatawagan mo si Dilima. Itong ICC na to eh. Sarap pagbabatokan yung mga... Sarin tong ICC, tsaka... Magsama-sama kaya kayo. Alam nyo yung mga ayaw sa Duterte, pumunta na lang kayo doon sa Dahig. Sama-sama kayo, doon na lang kayo tumira. Sa Dahig lang ha, doon lang sa loob, huwag kayong mamasyal. Naiinis ako mga kapatid. Kasi, pucha, ang tagal na nilang inuurat ang mga Duterte. Pag ito nakabawi, sabi ko sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Promote lang yan. Okay. Ngayon, kakaiba po dahil alam po yan ng Russia at Israel na sila ay ginagamit lang ng ICC para magkapondo. Pero ang Pilipinas, kakaiba po sa pamumuno po ni BBM, isinuko po natin yung dati nating presidente. At ngayon po ay naroon po sa ICC. Wala, weak ang presidente natin. Weak. Sabi ni Tatay Digong, weak. At ako naniniwala ako dyan base sa aking opinyon. Totoo ang sinasabi ng ating presidenteng Duterte. Weak si PBBM, walang magawa. Biruin mo, sabi ni Madam Amy, ang namumuno sa Pilipinas, Romualdez, tsaka si asawa ni PBBM. Aba, taragis kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Dapat si PBBM ang masusunod. Ang problema, base lang sa aking opinion, kaya siguro hindi makapalag yun. Dahil pag pumalag si PBBM, baka ilathala, ibulgar yung mga nakatagong lihim ni PBBM. Yun ang nakikita ko. Kasalukuyan pong naging tourist attraction. Tourist attraction. Yeah. Ngayon sa Dahig, Netherlands, itong si Pangulong Duterte. Okay. Iba pa po to. So, bilang ganti ng US, ay, pawis ako. pina-freeze, no? Freeze po ng US yung lahat ng asset, hindi lang po ni Kamirkan. Kung hindi, Karimkan pala. Kung hindi, lahat po ng asset ng lahat ng mga opisyales ng ICC. Ayun! Apektado po sila. Iba pa po tong kaso ni Karimkan na sexual, no? Sexual misconduct. Yan. Nakakahiya naman. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Thank you very much, Kang Kabuto, sa 25 pesos na pagkakit. Wow, may mga 25 pesos na kape. Sa atin po, mga kapatid, kahit hindi po tayo nagla-live, sa mga pagtawang gawa dyan, meron dyan super thanks. Pindutin nyo lang po dyan, may lalabas po dyan ng mga amount. Maliit lang po yun, pang pagana lang, no? Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Kasi gusto nila na anong tawag doon? Sila yung tagapagtanggol ng mga naapi, no? 'Di ba? Ganun yung gusto nila, pandaigdig ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Okay naman ang ICC. Pero ang hindi okay, yung ginawa nila sa Duterte. Bulok ang style ninyo sa ginawa nyo sa Duterte. Yan yung gusto nilang palabasin sa ICC. Pero, yung mismong prosecutor nyo ay may kaso ng sexual misconduct. Putik niyan, yung prosecutor mismo? Anong klaseng ano to? Ang maganda ninyong gawin dyan, ibalik nyo si Tatay Digong, no? Ibalik nila si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi yung ICC nasisira na rin sila dahil po sa nangyaring sitwasyon sa pagkuha kay Pangulong Duterte. Masisira po kayo sa ginagawa ninyo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kitang-kita, walang jurisdiction, wala nang koneksyon, pero nandoon ang Tatay Digong. Sana itong mga nanalong maka Duterte, aksyonan po ito dun sa mga walang pakialam sa Duterte. Nakinabang ho kayong lahat, pero ngayon
baliwala lang ni hindi man lang kayo magsalita. Alam nyo na nakikita nyo ng may mali. Dapat nakikialam na kayo. At ito po ay sinumpaan sa United Nations. Uwis ako. Iniimbestigahan po to si Karim Khan ng United Nations. O United Nations po, mas kinikilala United Nations, totoong samahan. Ito pong ICC. Ito pong ICC, sino lang ang kumikilala dyan? Yung United Nations po. Ang kumikilala lang sa ICC, ang Pilipinas. Sila Torre lang. Hindi, joke lang. Sila Torre, kilala nila yan. Asa na nga pala si Sir Torre? Si Idol ko yun eh. Mga ganun-ganun ng baril yun eh. May araw ka rin sa Pilipinas. Kinikilala po yan ng mga majority ng mga bansa sa buong daigdig. Okay. Ngayon, siguro napapahiya na yung ICC. Bakit kayo manghuhuli ng mga may kaso sa ibang bansa, samantalang yung prosecutor ninyo, malaking yung nag-uusig. No, kung sino pa yung nang-uusig, may kaso din. Anak ng teting, palpak din naman pala kayo dyan. Siya yung naka-assign kay Pangulong Duterte, base ho sa aking pinapakinggan ngayon. Tapos yung naka-assign na yan, prosecutor na yan, may issue din pala, may kaso din pala. Tapos ngayon, aalis, no? Alam nyo, tanggalin nyo dyan si Tatay Digong, pauwi nyo ng Pilipinas, hindi nararapat yan dyan. Malaking abala yung ginagawa ninyo. Di ba nga, pag nandiyan na si Tatay Digong, tinanong nyo sana na nagawan ba to ng proseso sa Pilipinas, ng Supreme Court, inutos na ba ito, dumating na ba to sa Supreme Court? Alam nyo wala, bakit pinapatagal nyo pa dyan? Di ba? Ganyan yung mga ganong sitwasyon. Ay nako. Sana hindi lang basta makawala ang Duterte dyan. Ibig kong sabihin, sana makauwi ang Duterte dito tapos bigyan ng leksyon yung mga nagpadala doon.